Pakita ko pala sa inyo yung lola kong 85 years old. Mga dre, yan lola ko. Nanay di, gaway muna kayo. Lola ko mga dre, 85 years old na yan. 86 na yan. 86? Oo, ngayon na ano. Kailan? 86 na, June. Ngayon June, oh. Nagja-jogging pa yan mga dre. Tuwing umaga. pag hindi masakit ang tuhod ko, nakakalakad ako. May papagawa ako dito mga dre. Yan o. Yung likod na yan. Sa amin kasi yan eh. Ngayon ang nangyayari, pag umuulan ng malakas, kumbaga nababasa yung ano namin mga dre, no? Yung loob ng bahay namin. Eh may nilagay akong ano ron. Meron akong nilagay na drawer mga dre, no? Sa dingding. Ngayon dahil yung tubig pumapasok sa bahay nga namin, nasira na yung ano mga dreno, yung dingding ng drawer. Kumbaga inamag na mga dreno. Kaya gagawin ko doon, papalitadahan ko para kahit paano yung tubig hindi tumatagos sa amin mga dreno. Tapos ngayon, pupunta naman ako sa SM mga dreno. Titingin ako ng sapatos. Kaya balik tayo sa SM Palapala mga dreno. Lakas doon, no? Doon sa ako. Ito lang naman tayo. The challenge. Diba? Kailangan ng ano rito, elevator. Kailangan pagawa natin ng elevator to. Yung mga nasa ibang bansa dyan, ito na yung pera natin. 5 pesos, 10 pesos. Ayan o. Oh. Mga dre, pag nag-jeep ako 20 pesos. Pag nagbas ako na aircon 28 pesos. Kaya nagbabas na lang ako na aircon mga dre, no? Nasa gitna yung mga mananawid eh, no? Kailan kaya mababago to? Yun. Ako naman natitigil dito sa ano, sa gitna. Nakakatakot, no? Tutok na tutok ang mga sasakyan sa ano, sa enforcer. Yan, pwede na. Step no rito, magtatawid ka, step no. Dito uli, oh. Step no. Ay, pagpatentero ka, di ba? Thank you. Nakasurvive. Nakasurvive sa tawiran, di ba? Yan mga dre, oh. Lanzones, oh. Wala akong makita. Sir! Sir, nag-chat ako sa'yo nung nasa Canada eh. Kumusta ba? May problema nga sana ako busin. Ano nangyari? Dapat pag-usapan natin yun. Saan? Nag-apply ka? Hindi, yung misis ko dun.
Ah, nandun yung misis mo? Oo. Oh, Eh, yun nga po eh. nakaano ka? Oo nga, baka ano eh. Hindi, sige, kakat ko na lang. Ano nangyari? Eh, boss, yung misis ko doon, yung dating, nag-apply akong Canada eh. Okay. Tapos ano, yung slot ko, eh nandito ako sa Pilipinas noon. Oo. Tapos na-deny po ako. Tapos yung slot ko, sa New Brunswick siya eh. Oh, Yun, yung na-deny ako, eh nasa Taiwan siya nung time na yun. oh. Pupunta siya ng, yung kapatid ko, siya yung in-endorse dun sa company. So, nawala yung slot mo. Oh, binigay ko sa kanya parang Oh, guminawa kami. paano ikaw? Eh yun nga po, nandito po, kasama ko yung anak namin. Misis mo nasa New Brunswick. Ay, Nasaan? umalis na kasi doon. Nasaan siya ngayon? May nag-asawa na siya doon. Tapos ang pasok niya doon, single. Eh, paano mangyayari? Ano nga po eh. Pero, hindi na kayo mag-asawa. Ano kami, kinasal kami dito. Ah, okay. Kasal kami dito sa Pilipinas, tapos ang pasok Ano na niya status niya ron? doon, ano eh, citizen niya tapos eh. Citizen na siya? Oo. So, para makuha niya yung anak mo, Ayaw nga kunin po eh. Ay, wala kang magagawa kung ayaw niya kunin. Eh yun nga po eh. Kasi siya maglalakad ng papel eh. Yun nga po eh. Baka mahuli ka, hindi ka mahulihin dyan. Eh, pwede naman ako hindi mag-drive ngayon eh. Mag-usap lang tayo, boss eh. Ano eh, Busy kayo, boss? hindi, ibig ko sabihin, wala kang magagawa kung hindi niya kukunin yung anak mo. Kasi siya lang talaga yung makakapag-file ng ano eh, para i-petition yung anak mo eh. Oo nga. Pero kung kasal kayo, tapos mag-aasawa siya ron, Ewan ko kung kung kinasal niya kasi single yung ginawa niyang passport eh. kahit kasal na kayo. Oo, nung time na yun. So, ibig sabihin, ano yun, ano yung tampering. Ewan. Maganda yan, sir, ano eh, hingi kayo ng advice sa ano eh. Ha? Kaya nga po kung Oo. nagchat ako sa... nga po. Hingi ka ng advice sa urog ka konti para makadaan ka. Punta ako sa Ace Hardware muna mga dreno. Maghahanap ako nung trangkahan sa gate. Kasi palpak yung saraduhan ng gate namin mga dreno. Ang tagal na nung ganun eh. Ngayon titingnan ko rito kung ano yung makikita ko na para sa gate mga dreno. Parang ganito nga dapat. Kaya lang paano pag-attach niya? Ito nga yun. Yung ganito mga dreno. Ito siya mga dreno. 2.6. Merong 2.6. Ito. Yale. Pagkatapos, meron din siyang budget lang dito na taga saan na yun? Pinakita na sa akin na wala pa. Tangli 500 lang. Ganong style din mga dreno, pero 500. Ito pa lang. Ito. $6120. Ano ba to? Boost, Ultra Boost ba to? Wala akong alam sa mga rubber shoes mga dreno. Inosente ako sa yung rubber shoes eh. 5.5. Ito, simple. Simple, hindi pala simple to. 5.5. Ano ba dapat yung simple?
Ah, okay. Dito kaya sa ano? Sa... Ano bang tawag dito? New Balance mga dre. Ano ba ito? Pambabae ito ah. Oo nga, pambabae nga ito. Ano? New Balance. Magkano ka? Ba't wala kang presyo? Ito. Fresh foam. 5.7. Ba't parang gano'n? Pakiramdam ko mas mahal ang sapatos dito mga dreno kaysa doon sa pinanggalingan ko. 4.795. Pero maganda to, magaang. Eto. Magkano ka? 4.2. Okay rin to. Sa bagay, namumurahan ako sa mga sapatos doon sa ibang bansa mga dreno. Kasi lagi kong tinitingnan yung mga nakasale eh. Diba? Eto mga ano to eh. Anong tawag dito? Mga regular price eh. Kaya mas mahal ang tingin ko dun sa ano mga dreno. Eka, magkano ka? 5.7. Pag nasa Canada ako mga dre, ito 7.6. Pag nasa Canada ako, ang pangit ng tingin ko dito mga dreno. Dito 7,000 plus pala to. Mahal. Hindi ko lang alam presyo niya sa Canada mga dreno. Pero napakamahal. Wala step. Mahal pala ng Under Armour, no? Ito 3,995. Ito yata yung ano eh, naka-sale sa Canada bago ko umalis eh. Yung mga $40, 3,995. Bagay $40 may ano pa yun eh. Meron pang ano bang tawag dito? Meron pang tax. Ito maganda ba to? Ah, ganito yata yung naka-sale, no? 6,000 pala to. Mga dre, may ikikwento ako sa inyo ah. Ito lagi kong dinadaanan to eh. Dito sa may ano, sa baba no, sa ground floor. Pag nagtatanong sila sa akin, alam ko na palagi kung anong isasagot ko no. Ayoko, hindi ako interesado. Laging ganun sinasabi ko mga dre no. Doon sa may likod ng ano eh, sa may likod ng escalator mga dre no. Di eto ngayon, pagkatanong sa akin mga dre no. Pagkatanong sa akin kung may credit card na ako, sinabi ko meron na. Pagkasabi kong ganun, biglang kinalabit nung nagtanong sa akin yung isang kasama niya. Pagkatapos ang approach sa akin mga dre, sabi niya ganun, "Sir, wala po kaming binibenta na kahit ano. Kumbaga, kung pwede lang po, papilapan tong raffle coupon, tapos bibigyan namin kayo ng regalo, tapos yun na, tapos na mga dre, parang ganun lang." Ganun yung pagkakaintindi ko. So, pinilapan ko. Pagkapilap ko, binigay ko sa isang kasama niya. Yung isang kasama niya, nagpaliwanag sa akin ng konti. Ang sabi niya, wala nga daw silang binibenta, pinapakilala lang nila si Maybank mga dreno. Kumbaga, wala daw silang commercial. Kaya sa pamamagitan noon, yung ginagawa nila, ayun daw yung ano nila, pagpapakilala sa tao. Kumbaga, mananalo ka, ay bibigyan ka nila ng regalo, magpipill up ka lang. Yun ang sabi sa akin mga dreno. Pagtapos noon, biglang ihahatid na ako sa parang opisina nilang maliit dito mga dreno. Tapos, yun pa rin yung sinasabi nila, walang ibebenta sa'yo, may ipapaliwanag lang sa'yo. Tapos, yun na, doon na magsisimula mga dreno. Kung ano nang sasabihin, parang investment na life insurance, within 5 years, maghuhulog ka. Kahit ano sabihin ko, wala akong trabaho, nakatambay lang ako. Kahit na sir, parang gano'n. Tapos tatanungin nila kung magkano yung laman ng bangko mo. Yung gano'n yung style nila. Tapos eto na, kumbaga, sinasabi niya na nga sa akin na investment daw yun mga dreno. Sabi ko sa totoo lang, kako, hindi ako interesado. Dahil kako, ang pagkakaintindi ko is, pipilapan ko lang yung raffle coupon. Tapos yun lang para matulungan ko siya kasi sabi niya, kumbaga kailangan niya ng points para man lang makatulong sa kanya. Yung nag-introduce sa akin mga dreno. Sabi ko, pero sa totoo lang, hindi ako interesado. Wala akong ano, kumbaga, wala as in kahit anong i-offer mo sa akin, hindi ako interesado. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos yung mga dre, pinakawalan ako. Sabi ko, hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Na uupo ko dito sa tapat mo, tapos aalukin mo ako ng mga produkto na to. Kasi
Kaya lang ako nag-fill up nung raffle coupon dahil sabi nung kasama mo, kailangan niya lang tulong sa kanya para sa points. Kaya, yung Maybank mga dre, no? Maybank, tsaka ano ba yun? Number 1 ano daw, number 1 na health insurance sa ano mga dre? Life insurance sa US. Nakalimutan ko yung pangalan, no? Endorser nila si Daniel Padilla yata mga dre, no? Tsaka si Sharon Cuneta daw. Ang bihira, oh. Saan ba pupunta? Nakalimutan ko tuloy, dito pala ako. Yan ha, para maiba naman ha. Baka sabihin nyo, puro Jollibee ha. Natatawa talaga ako dun sa ano mga dre, sa marketing strategy. May ano pa sila, may sinasabing libreng check-up sa buong pamilya mga dre, no? Tapos ano raw yun, parang valid sa lahat ng private hospital. Niwala naman ako, no? Pero yun nga mga dre, no? Hindi talaga ako dapat mag-aano ron. Hindi ko dapat papatulan. Sinabi lang kasi nung isa na, sige na sir, maawa na kayo para lang sa points. Sabing ganun. Kaya napasama ako. Ang bira. Titingnan pa kung magkano yung laman ng bangko mo. O kung active yung bank account mo. Uwi na tayo mga dre. Siopaw tsaka tsinelas. Oh, sunod sa Agos. Pamasagasaan. Meron naman pala. Ayun oh. Pero sa kabila meron din. Meron din pala sa kabila. Ayun oh, sakto pas. Pinto! Antay! Antayin mo kami! Sayang naman! Tingnan nyo yung gate namin mga dre ha. Diba? Makakapasok ka ng loob nang hindi alam yung ano, nung may bahay. Kaya bibilihan ko ng ano mga dre, no? Ng lock. Pagkatapos eto papalagyan ko na ng buong siguro metal sheet. Tapos yun nga yung lock na yun mga dre, no? Yung bibiling ko dapat para ano, para wala nang makapasok dito. Ang bihira. Metal sheet pala dapat nandito, no? Oh, napaka flimsy ng parang walang kalakas-lakas yung gate no mga dre. Yun yung gagawin ko mga dre, no? Pagbalik ko siguro, pagbalik namin. Kasi nga alis kami bukas eh. Chuchu! 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 Yung kay sir mga dre, na kausap ko, yung nakamotor, hiningi ko yung permiso niya na ma-post yung pag-uusap namin at pumayag naman siya mga dre, no? Siya pa nga yung nagtanong kung kailan ko daw i-upload at sabi ko sa kanya nga is tatanggalin ko na lang yung mukha niya mga dre, no? So, ang nangyari po, ewan ko kung naintindihan nyo sa video, pero basically po, kasal sila nung asawa niya dito sa Pilipinas, pero bago po pumunta sa Canada, kumbaga ang i-declare yata ng asawa niya, single mga dre, no? So nakarating siya ng Canada as single. Pagkatapos po parang makalipas po yung ilang panahon, nagkaroon ng sariling pamilya yung asawa niya ron. At ngayon nga po parang hinahabol ni sir na kumbaga makaalis sila sa Pilipinas, kunin sila ng asawa niya mga dre, no? Sabi ko nga sa kanya, kahit man lang sana yung anak niya na lang yung kunin mga dre, no? Mapapunta sa Canada. Kumbaga yun man lang, gumanda man lang ba yung buhay mga dre, no? Kahit pa paano. Pero mukhang wala na po yatang balak
kunin ng asawa niya o ng babae yung anak nila mga dre, no? 20 years old na daw yung anak niya. Sabi ko nga, meron pang 2 years para makuha yung anak niya kasi hanggang 22 po, no, na pwede mong makuha yung anak mo hanggat nag-aaral pa siya mga dre, no? Hanggat dependent mo pa siya. Pero yun nga po, no, parang wala na sigurong balak kunin yung anak nila kasi nga una na rin siguro dahil nga i-declare niya na single siya nung pumasok siya sa Canada mga dre, no? Sabi ko naman kay sir is wala talagang magagawa mga dre, no, kung ayaw silang kunin ng asawa niya kasi nga yung nasa Canada lang ang pwedeng mag-apply ng kumbaga ang mag-petition sa kanila mga dre, no? Kung ayaw niya, wala silang magagawa. At I think parang kumbaga sinubukan niya na rin daw na ipatulpo yata mga dre, no? Kaya lang sabi raw nung sa tulpo, hindi na, kumbaga wala ng jurisdiction yung Pilipinas pagdating sa Canada mga dre, no? At saka kumbaga domestic thing mga dre, no? Kumbaga mag-asawa yun So yun, sabi ko kay sir is siguro kailangan niyang maghumingi ng professional na advice galing sa mga taong may alam o eksperto sa ganyang bagay mga dre, no? Anyway, good luck na lang po sa inyo sir, no? Sa inyong dalawang mag-ama at yun, ingat na lang po palagi at God bless po. Wait, we don't have to start the day yet.